100,000? Kaya ko kaya ipunin yun? Gusto mo bang makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon? Yung sigurado ka na marireach mo yung goal mo. At hindi ka na mabibigo. Tara, share ko sa iyo ngayon ng 5 steps kung paano makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon. Hi, I'm Len Mendoza of May Paraan. Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga darating pa nating videos. Simulan na natin! Let's go! Alam mo ba na kapag ikaw ay nag-ipon ng 100,000 pesos per year, ay meron kang 500,000 in 5 years? At 1 million in 10 years? Paano pa kung ikaw ay matutong mag-invest? Halimbawa, yung 100,000 na ininvest mo ay kumikita ng 10% per year. Kung ikukumpara natin kanina, yung 100,000 pesos mo, kung inupon natin in 5 years ay meron kang 500,000 pesos. Pero kung ikaw ay nag-invest with an interest of 10% per year, pwede maging 600,000 pesos ang potensyal na maging pera mo in 5 years. At kung meron kang 100,000 pesos na ini-invest naman per year in 10 years, meron kang 1.6 million. Ang sarap isipin na meron tayong 1.6 million. Kaya naman importante na masimulan na natin na makaipon. Pero paano nga ba? Saan ba tayo magsisimula? Hindi ba, gaya ng lagi kong paalala, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, gaya ng pag-iipon, laging may peraan. So, let's go! Kaya naman narito na ang ilang step na pwede natin gawin para makapagsimula na tayo. Ang unang step, alamin mo muna ano ba yung purpose mo ng pag-iipon. Ano ba yung goal mo, bakit ka mag-iipon? Pwedeng sa education ng anak o kapatid mo. O kaya, pangarap mo rin makapag-travel. O puhunan sa matagal mo lang gustong maliit na negosyo. Importante ito kasi ito yung magsisilbing motivation mo para mag-ipon. At ito din yung babalikan mo palagi para ipagpatuloy yung pag-iipon. At kapag nalaman mo na ang goal mo, ang susunod na step ay i-breakdown mo na yung halaga o amount ng target mong ipunin. Sa example natin ay 100,000 pesos ang target nating ipunin sa loob ng isang taon. Kung iisipin natin ang 100,000 pesos sa whole o buo, ang una mong maiisip ay malalakihan ka. Baka panghinaan ka ng loob at baka lalong di mo masimulang mag-ipon. Kaya naman ang tip ko ay hatiin mo muna ito una sa 12 months. Ang makukuha nating sagot ay 8,333. Hatiin mo uli yung 8,333 per week o kada linggo. Ang makukuha naman natin ay 2,083 pesos. At pagkatapos ay hatiin mo uli yung nakuha nating sagot na 2,083 pesos per day. So, 2,083 pesos divided by 7 days is equals to 297 pesos. Ibig sabihin, 297 pesos dapat ang maging savings mo kada araw para maabot mo ang goal mong ipon na 100,000 sa loob ng isang taon. At kapag nalaman mo na kung magkano yung dapat nating savings sa araw-araw, punta na tayo sa step number 3. I-compute mo naman yung daily expenses mo. Dapat ilista mo lahat yung nagiging gastos mo sa araw-araw. Yung nagastos mo sa araw-araw sa food, transportation at iba pa, halimbawa 700 pesos ang lumabas na total expenses mo sa isang araw. I-add mo yung 700 pesos na total sa 297 pesos na nakompute natin kanina na dapat na iipon mo sa isang araw. Plus sabihin natin 100 pesos para sa emergency fund mo. Importante yun para kung sakaling may dumating na emergency ay hindi mo kinakailangan galawin yung savings mo. Kapag na-total mo na ito, malalaman mo ngayon kung magkano dapat yung nagiging income mo per day. Sa sample natin, dapat 1,097 pesos ang pumapasok na income sa iyo araw-araw. Kung paano, dapat alamin mo naman ang step number 4. Step number 4, kailangan mo lang gumawa ng plano at mga activities kung paano mo naman ma-achieve ang iyong target savings. Kung ang goal natin ay magkaroon ng income na 1,097 pesos a day para makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon, importante na may malino tayong plano at mga activities na gagawin para ma-achieve natin yung ating ipon.
Ang sabi nga ni Stephen Covey sa kanyang libro na The 7 Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Ibig sabihin, dapat may malino ka na plano at activities na gagawin hanggang sa ma-achieve na natin yung ating goal. Halimbawa, kung isa kang seller o nagbebenta ka ng produkto, sa bawat produkto na binibenta mo ay kumikita ka ng 50 pesos. I-divide mo yung 1,097 pesos na nakompute nating target income sa 50 pesos na kita mo sa bawat mabibenta mo produkto. Ang makukuha nating sagot ay 22. Ibig sabihin, dapat makabenta ka ng 22 piraso ng produkto mo kada araw para ma-reach mo ang goal mo na 1,097 pesos na income a day. Dito din malalaman mo kung kinakailangan mo pa ng extra effort para makabenta sa araw-araw. Halimbawa naman, isa kang empleyado. I-compute mo yung 1,097 pesos goal mo per day sa 30 days o isang buwan. Ang makukuha nating sagot ay 32,910 pesos. Ibig sabihin, dapat sumusweldo ka kada buwan ng 32,910 pesos. Pero paano kung 20,000 a month lang ang sweldo mo? Dito, malalaman mo na kaya hindi mo natatarget ang 100,000 pesos na ipon mo sa loob ng isang taon ay dahil kulang talaga yung pumapasok na income sa'yo. Kaya ang nangyayari, hindi mo talaga may ipon ang target mong savings. Pero huwag ka mag-alala, meron tayong pwedeng gawin. Una, review your expenses. Balikan mo lang listahan ng expenses mo at tignan mo saan at ano ba yung nagiging gastos mo per day. Halimbawa, nung isang araw, ito yung naging gastos ko. Nireview ko kung ano ba yung pinakagastosan ko nung araw na yun. Halimbawa, una, may gastos akong pamasahe sa tricycle. Pwede ko itong inalis kasi kaya namang lakarin mula bahay hanggang kanto lang naman. Kunting disiplina lang sa pagising na mas maaga. Breakfast sa Jollibee. Pwedeng wala rin ito sa listahan. Ang solusyon uli, mas disiplina gumising na maaga para bago umalis ng bahay ay nakapag-breakfast na. Itong lunch out, pwedeng nagbaon na lang ako. Malaki din ang 200 pesos na gasto sa lunch kung sa labas ako laging bibili. Milk tea. Naku, pwedeng wala rin ito kasi masama din ito sa health kapag araw-araw. Kaya X na din ito. Chips, gaya ng milk tea, masama naman ito sa health ko kaya X na ulit sa listahan. Matapos mo i-cross out yung mga bagay na pwedeng wala naman sa listahan ng mga nagiging gastos natin, malalaman mo na ang laki pala ng pwede mong ma-save kung aalisin natin yung mga bagay na once lang. Disiplina lang talaga ang kailangan. Nung ikinumpara ko ito sa dati kong nagagastos na 700 pesos, naibaba ko ito sa 180 pesos lang na gastos araw-araw. Kaya yung natipid mong gastos ng 520 pesos kanina, pwede mo yung idagdag sa target mong ipon. Dahil doon, mas papabilis mo yung pag-achieve ng target mong ipon. Ang isa pang option na pwede mong gawin ay paghahanap ng additional income. Sabi nga, never depend on single source of income. Kailangan mo na talaga maghanap ng other source of income kung hindi na sumasapat ang income mo para makapagsimulang mag-ipon. I'm sure meron ka pang spare time na pwedeng magamit. Halimbawa, yung ilang oras na pag-scroll natin sa online shopping. O yung ilang oras na nanonood tayo ng TV, o kaya yung 3 hours na tulog mo sa hapon, o yung panonood natin ng Netflix at Korean novela. Masaya din naman manood ng mga Korean novela, pero pwede mong ilimita sa isang episode lang a day. And yung ibang hours mo dati sa ilang episodes pa, gawin natin productive. O kaya yung pag-scroll natin sa TikTok, sa Facebook, o kaya sa YouTube, pwede rin natin itong gawin productive. Sa panahon ngayon, marami ka ng business options na pwede ka magkaroon ng additional income. At ang maganda ngayon, malawak ang magiging market mo dahil meron na tayong mga online platform na ginagamit. Pwede ka magsimula sa kung anong kaya mong gawin o sa skills na meron ka. Kung magaling ka magluto, pwede ka magbenta ng kahit isa lang sa specialty mo. Kung marunong ka mag-bake, pwede ka magbenta online o sa mga ka-office mate mo na mahilig magmerienda ng tinapay. O kaya kapag may okasyon, i-offer mo sa kanila yung luto mo. Baka magaling ka gumawa ng puto, ng bread o kaya cake. Pwede mo rin yan ibenta online. Mas malaki ang magiging market mo. Or pwedeng magaling ka sa profession mo ngayon. Pwede ka mag-part-time. Halimbawa, ang trabaho mo is accounting. Pwede ka mag-offer ng pagtuturo ng basic accounting online. Or pwedeng marunong ka ng mga basic languages gaya ng Japanese, Chinese or sa English. Pwede ka rin magturo niyan online. Hindi ba dahil sa skills mo, nakakatulong ka sa iba, and at the same time, kumikita ka din. O kaya magaling ka mag-drawing. Pwede mo i-share at gawing course yan online. Importante talaga ay makapagsimula ka para matutunan mo yung mga tamang proseso ng pagbibenta ng iyong product o kung ano mong skills na meron ka. Kasi habang nasa proseso ka, dun mo malalaman kung ano yung pwede mo pang i-improve. At kapag nalaman mo na kung ano at saan ang pasok sa'yo, dun ka mag-focus.
Or pwede ko din i-share yung ginagawa kong online business. Ito yung pagiging financial educator. As financial educator, gaya ko, share mo lang sa iba yung mga natutunan mo about managing your personal finance, na matututunan mo din sa pamamagitan ng trainings and workshop na binibigay ng libre ni IMG once na ikaw ay magpa-member. Of course, after nun, i-apply mo din sa iyong sarili. Masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka sa iba just by sharing your knowledge. Gaya ng video natin ngayon. Ang maganda, pwede mo itong gawing online gaya ng ginagawa ko. Again, kung talagang hindi sapat ng sweldo o kinikita mo, kailangan mo na ng part-time job or business para ma-hit mo ang target mong ipon na 100,000 pesos. Kaya kung gusto mo rin maging financial educator na gaya ko at magkaroon ng extra income, pwede mo akong kontakin o i-message sa aking Facebook account na babanggitin ko sa dulo ng video. At narito naman ang step number 5, palaguin ang iyong ipon. Kapag nahit na natin ang ating target ipon na 100,000 pesos, kailangan mo naman itong mapalago. Ang option na pwede mong gawin ay puhunan sa business o kaya sa mga paper assets gaya ng mutual fund, stocks, bonds, or iba pang mga government securities. Pero ano bang paper asset maganda mag-invest? Again, depende pa rin ito sa una nating step. Ano ba yung goal mo? Kung wala ka pang nasimulan, ang recommended ko ay ang Kaiser. Ito yung recommended investment program namin o yung tinatawag na level 1 investing. Kasi sa Kaiser, 3-in-1 na. Meron ka ng healthcare, ito yung sasagot sa pinakamahalagang ipon natin sa buhay. Meron din itong life insurance at investment component. At pwede ka mag-start dito ng 88 pesos a day. Presyo lang yan ang favorite mong french fries o kaya yung lagi mong binibiling 1.5 liter na soft drink sa tindahan. Tanda mo ba yung mga pwedeng alisin sa mga gastos natin kanina? At meron pa tayong isang importanteng tip. Ito yung pagiging consistent. Kung nagawa mo ang ating 5 steps, ang makaipon at makapag-invest ng 100,000 pesos halimbawa ngayong taon, dapat maging consistent ka na. Ibig sabihin, gawin mo ng target na makaipon ng at least 100,000 pesos kada taon. At di mo na namamalaya, na-achieve mo na din yung iba mo pang financial goals sa buhay. O diba, amazing? Pagdating ng panahon, hindi mo na rin kailangan magtrabaho para sa pera. Ika nga, money working for you na. Iyan naman ang topic natin sa susunod nating video. Paano nga ba nagtatrabaho ang pera para sa atin? Kaya abangan! In summary, narito na ang 5 steps para makaipon ng 100,000 in 1 year. Una, magkaroon ng goal. Ikalawa, i-breakdown ng target savings. Ikatlo, i-compute ang daily expenses. Ikaapat, gumawa ng plano at activities para ma-achieve ang goal. At ikalima, palaguin ang ipon. And as a bonus tip, be consistent. Kung nais mo din na maging financial educator gaya ko at magkaroon ng extra income at matuto din ng mga kaalaman tungkol sa tamang paghawak ng pera at iba bang konsepto na makakatulong sa ating financial life, mag-comment ka lang ng like sa comment section below. Or i-message mo lang ako sa aking Facebook Messenger account na Marilyn Len Mendoza o i-email sa marilyn.lenmendoza@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video natin ngayon ha. Lagi mo lang tatandaan, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, gaya na lang ng pag-iipon ng 100,000 sa loob ng isang taon, lagi may paraan. Thanks for watching!